Hello guys, so in this video talaga. So nagpakabit kasi tayo ng ilaw kahapon. Ang pinakabit natin is yung Senlo X1 Plus. Kasi nga ang hirap ng tumingin sa gabi, bumabiyahe tayo, yung LED light ng Honda Click V2. Sobrang wala kang makita totally. So my wife decided na magpakabit na tayo ng ilaw. So nagpakabit tayo sa Kainta. Ang pangalan ng shop is, wait, nalimutan ko na naman, Erlan Motor Parts. Maganda yung review sa kanya, at the same time legit yung Senlo na kinakabit. Kasi nung pagbagsak natin, no, pagdating natin, kaka-deliver lang ng mga Senlo products. Sabi nga ni ma'am, hello ma'am, sabi nga niya, saktong-sakto kasi yung X1 Plus kakadating lang and ipinakabit na natin. Actually, good thing meron tayong bracket for the laser gun, so hindi na tayo bumili ng bracket. Pero kung gagastos kayo for the bracket, baka mag-add pa kayo ng mga around 1.5 or less than 1.5, no? So ito, pakita ko sa inyo yung Senlo X1 Plus. Ayan yung Senlo X1 Plus, no? Ayan. So kung ang sabi nga ni madam, mas maganda na naka-bracket kasi kung di ba usually pag mga MDL nilalagay lang nila dito sa gilid ng Honda Click. Hoy. May naamoy mo diyan, uy. Ay nako. Usually kasi dito natin nilalagay ang MDL. Sabi nga ni ma'am, pag pinasok mo to sa loob niyan, natatakpan halos yung 1/4 nung ilaw. So hindi maganda daw yung buga, kaya ina-advise talaga nila naka-bracket. Okay, so ito yung Senlo X1 Plus. Pag nakita nyo, squarish siya, no? Ayan, no? Medyo squarish na MDL. At the same time, medyo pahaba. Kasi this is 60 watts. Yung mga nabibili kasi na MDL lately, mas maliit pero mas mahina yung ilaw, parang 30 watts lang. Okay, so ang kagandahan kasi sa kanya, mahaba na siya, malaki pa yung binubuga niya na ilaw. Okay, at the same time meron na rin siyang fan sa likod. Tinanong natin si ma'am tsaka yung mekaniko kung paano pag umulan, nasisira ba yung fan. Sabi hindi naman daw, so waterproof daw yung pinaka fan. Ewan, di ko rin alam. I just take their word for it kasi hindi ko rin naman sure kung talagang waterproof. Okay? Tapos, pag tinignan natin yung Senlo X1 Plus, may mga mount actually sa taas tsaka sa baba. So, maraming ways kung paano mo ito mamamount maliban dito sa nakalagay sa ngayon. So, kung gusto mo siguro ng patagilid, tapos yung buga ng ilaw mo pahaba na ganun, pwede mo din sigurong gawin. Nasa sayo naman kung paano mo gustong i-mount yung Senlo X1 Plus. Okay, so kunya tanggalin mo to, gawin mo siyang nakatagilid. Yung part na to ang naka-mount sa gilid, pwedeng naman siguro pag wala ginanon mo, ang magiging buga ng ilaw mo pag ganyan instead of horizontal. Okay, so ang buga ng ilaw niya is, ang kalahati ay white, which is yung low beam. Ang high beam natin is dilaw. Ewan ko lang kung makikita natin sa camera. Ayun, no? Ganon yung LED niya, no? Malaki. Ayan, dalawa. Parang orange yung nasa baba, tas yellowish yung nasa taas. Medyo malakas ang buga nito pagka binuksan natin yung makina, tsaka binuksan natin yung LED na naglalaro sa 13.3 to 13.5 yung voltage natin pag isang line. Kumbaga pag naka low beam or naka high beam lang ako. Pero pag kinombo ko siya, humihina yung buga niya ng ilaw, tapos at the same time nagiging tumataas yung yung kumbaga bumababa yung kaya niya ng voltage. Nagiging 13.7 to 13.8 na lang ang nakikita ko. So may possibility na mas mahina yung pagsabay mo siyang ginamit kesa sa magkahiwalay. Kagandahan ba nung pinakabit natin to, naglagay si Erlan Motor Parts ng relay, dalawang relay, tapos meron ding ballast mismo
yung Senlo X1 Plus. Sabi nga ng mekaniko, sabi ni sir, hello sir, sabi niya, kagandahan kasi pag may ballast, LED mo, may hindi maganda yung pasok ng kuryente o kaya sobrang lakas ng pasok ng kuryente galing sa makina or galing man sa battery, galing man sa magneto, no? Whichever comes first, pagpapasok na yung kuryente, may sasalo muna bago pumunta sa LED. Okay? So, yun daw yung kagandahan pag may ballast. Kasi yung iba, katulad nung laser gun natin, teka, nasa ba yung laser gun? Ito yung laser gun, no? Although meron siyang ganyang cord, problema kasi rekta to. Dun sa, nakarekta lang ng wiring. So, nung nagka-problema siguro yung kuryente ko, nawala, hindi na rin siya gumagana. Ngayon, may ballast to, itong Senlo X1 Plus. At the same time, pag gusto mo siyang tanggalin agad, meron lang din siyang connector na ganyan na pwede mong i-pull, tapos tanggalin mo lang yung Senlo X1 Plus. Naku po, kayong dalawa na naman nag-video ko. Ay. So, yan ang Senlo X1 Plus. Pakita ko sa inyo yung buga ng ilaw. Siguro habang nagsasalita tayo, para just in case makita nyo yung kung gaano siya kalakas. Actually, malapad yung buga niya ng ilaw, no? Kasi tinry ko yung Senlo M1, medyo tutok. Malakas yung ilaw ng Senlo M1, pero tutok, no? Ang talagang nagustuhan ko yung Senlo M3 kasi sobrang lapad niya. Ang problema, medyo pricey na, halos doble na ng presyo nitong Senlo X1. Eh sabi naman ni Madam, medyo mataas din ang voltahe nun, halos 100 watts ang higop niya ng kuryente. So parang mag-settle na lang daw ako sa Senlo X1 Plus, budget friendly pa. So yan, ang pinakabit natin, Senlo X1 Plus. So tignan nyo muna kung ano yung tsura, kayo na magsabi kung magugustuhan nyo o hindi. Pero ako so far, satisfied tayo sa ilaw, satisfied din tayo sa pagpapakabit natin sa Erlan Motor Parts. Hello. So yun, hello kay Sir Mekaniko, nalimutan ko name mo, tsaka kay Ma'am sa Erlan Motor Parts. So sobrang sulit yung pakabit natin, no? Hindi actually, the wiring itself, nakita ko naman paano winiring. Okay naman, hindi siya yung bara-bara lang na pag-wire. Masasuggest ko lang sa inyo, hanap kayo ng shop na reputable, tapos may talagang distributor or resellers mismo ni Senlo. Kasi ang isang kagandahan dito, dun sa Erlan Motor Parts, I was able to get the card, na warranty card. So, anytime na magka-problema within the year, pwede ko daw ibalik sa kanila. Tapos kung nasira ang LED ng Senlo, kiklaim for warranty, papalitan. Ngayon, kunyari may nagka-problema yung wiring, no, may hindi gumana, nasira or whatever, dadalhin ko lang sa Erlan Motor Parts, aayusin nila yung wiring without any charges for that 1 year. Okay, so yun yung kagandahan dito. So yun, pogi, no?